O ikaw, Manny Pacquiao, ano tong sinasabi mo na etong si BBM napakagaling at nung sa SONA kahapon parang ikaw talagang bilib dyan kay BBM sa mga nagawa niya. Sabi mo ganun? Manny Pacquiao, hindi mo ba nakikita ang kapalpakan ng kainutilan ng gobyernong to? Ha? Na talagang ang dami-daming Pilipino pa, milyon-milyon pa rin ang naghihirap ngayon, ang nagtitiis na hindi sila makakain talaga ng 4 na beses, kahit 3 beses man lang sa isang araw, dahil sa katulonggisan na ginagawa ng administrasyong bangag na ito. Manny Pacquiao, ha? Pati ang mga sinasabi mo kahapon na yan yung sa statement ka na puring-puri ka sa gobyernong to, sa bangag na administrasyon na sinasabi mo na yung ginagawang efforts ng administrasyong bangag na ito para mapangat ang ekonomiya, maganda ka mo. Pinaraphrase ko lang, Manny Pacquiao, pero in essence, no, yan ang tinutumbok mo sa mga binibitawan mong statement mula pa nung kahapon sa SONA. Manny Pacquiao, alam mo, bilang isang born again Christian din, kapatid kita sa ating relihiyon. At nakakainis lang, nakakagalit ding isipin, no, na parang hindi ka talaga nagiging kalinya namin ng mga born again Christians na mulat na ngayon sa panahon ngayon, na talagang nagsispeak out na. Talagang hindi na kami takot magsalita kapag may nakikita kami mga kamalian sa paligid, lalo na sa pinagagawang katulonggisan ng administrasyong bangag na ito. Manny Pacquiao, hindi porket Kristiyano, hindi porket born again Christian in particular, mananahimik na lang at talagang matatakot sa mga nandyan sa kapangyarihan. Manny Pacquiao, ang born again Christian, ang mga Kristiyano, lahi tayo dapat nila David. Hindi dapat tayo natatakot na usigin ang mga masasamang tao, ang mga illegal na tao, ang mga buhaya dyan sa gobyerno. Tulad na lang ni David nung siya'y bata, batang pastol lang si David noon, pero kita nyo, kinalaban niya si Goliath na napakalaki. Ano nangyari? Napatumba niya, natalo niya, di ba? Tapos naging hari pa si David at talagang siyang naging ruler ng Israel, ng buong bansa. Manny Pacquiao, kaya ako binabanggit to, no? Dahil katulad ni David, dapat tayo ding mga born again Christian, kailangan marunong tayong tumindig pagka may nakikita tayo na kapalpakan, kamalian at katulonggisan na ginagawa ng mga namamahala sa atin. Walang masama dyan, walang magsasabi sa akin na mali itong ginagawa ko. Kapag kami nagsabi, kahit na sa service, Sunday service, talagang may kipagsagutan ako, kahit sigawan ko pa, kahit kapwa akong born again Christian. Kaya ikaw, Manny Pacquiao, hindi ka makaligtas sa akin sa panunuligsa ko, dahil karapatan natin yan. At ikaw bilang isang sikat na tao, no, nagmula ka nga sa wala, pinagyayabang mo mula pa dati, di ba? Nabigyan ka ng Panginoon na magkaroon ng impluensya, na maging sikat hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig, sa buong mundo. Pinagmamalaki pa naman kita, Manny Pacquiao, aminin ko, tuwing may makausap ako mga foreigner, kapag nagpupunta ako sa mga ibang bansa, pinapakita ko halos lagi yung picture mo at picture ni Tatay Digong, kayong dalawa na Pilipino, dahil pinagmamalaki ko. Kahit na tinutulunggis tayo ng gobyernong bangag, meron pa rin isang Manny Pacquiao na may pagmamalaki, na talagang nirespeto tayo nun nung panahon mo na ninanockout mo yung mga kalaban nating banyaga dyan sa larangan ng boxing. At si Tatay Digong, no, na napaunlad niya ang bansa natin nun. Pero Manny Pacquiao, hindi dapat yan magtapos dyan. Kailangan marunong ka rin tumindig, Manny Pacquiao, Hindi ka ilalagay ng Panginoon dyan, kung wala kang dapat pang misyon na gawin bilang isang Kristiyano. Ito, isa pa, aminin ko na, Manny Pacquiao, nung 2022 elections, hindi ako nakaboto talaga nun dahil nandun kami ng girlfriend ko sa probinsya nila sa Southern Leyte. Kaya ang nakaboto nun, yung pamilya lang nung girlfriend ko. At ako, butante ako sa Makati, hindi ako nakaboto dahil nandun ako. Pero kahit sinuportahan ko nun si BBM, nakonsensya ako. Ilalagay ko talaga nung mismong voting day na, kung boboto ko, ikaw sana, Manny Pacquiao. Ganyan na respeto ko sa'yo nun, no? Man of destiny, sinasabi mo nun, naniwala ako nun. Dahil nakikita ko sa'yo yung parang taong Kristo ka, yung parang gusto mong mapunta ang bansa natin sa maayos na daan, no? Hindi ka man talaga ganun na, kumbaga, nabiyayaan ng magandang credentials sa educational background mo. Pero nakikita ko sa iyo noon na
yung intention mo pure, na talagang gusto mong makatulong at gusto mong maiahon ng bansa natin, kaya dapat ikaw sana talaga ilalagay ko sa balota. Pero Manny Pacquiao, sa mga statement mo, sa mga pinagsasabi mo ngayon, medyo nadidismaya ako. Dismayado ako. Tatapatin na kita, Manny Pacquiao, kahit na kapatid nga kita sa relihiyon natin, no? Kaya Manny Pacquiao, panghuli, sana lang matuto kang gamitin ang impluensyang pinagkaloob sa'yo ng ating Panginoon, para ikaw, kapag ka magsasalita ka, magdadadada ka dyan, kailangan gagamitin mo yan para sa kabutihan, para sa makapag-impluensya ka ng mga kababayan nating Pilipino, na sila'y mamulat at hindi sila lalong maging bulag-bulagan sa nangyayaring katulonggisan na ginagawa nitong administrasyong bangag na ito. Yan ang mensahe ko sa iyo, Manny Pacquiao. Alam mo, kahit na ako hamunin mo ko ng suntukan, hindi kita atrasan eh. Kung kailangan lang sa ganyang paraan para mapatunayan kung mali ang mga sinasabi mo statement na yan. Kahit na welterweight ka, kahit na talagang nagte-training ka ng todo, kahit ngayon, kahit aktibo ka pa rin sa boxing, hindi ako matatakot sa iyo. Kahit na hindi ako lisensyadong boksingero, hindi ako professional. Kaya Manny Pacquiao, sana makabuto sa iyo. Sana mamulat ka na sa katotohanan at sana'y huwag ka nang kainin naman ng sistema ng administrasyong bangag na ito.